Patuloy ang paglilinis sa oil spill sa mga apektadong lugar sa Oriental Mindoro at Antique. Sa Tagum, Davao del Norte, isang pulis ang inaresto dahil umano sa pang-hold up ng tindahan. Yan ang unang balita ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril, may buntag. Yes, Ivan, mayong buntag, laking gulat ng mga otoridad nang madiskubre na ang nahuling sospek sa pang-hold up ay isang aktibong pulis. Narito ang report. Kalaboso ang isang pulis mula sa Prosperidad, Agusan del Sur matapos umanong mang-hold up sa Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ang sospek na si Patrolman Ralph Doria, 30 anyos. Sa investigasyon, pinasok ng sospek ang isang tindahan sa Lapu-Lapu Street, Barangay Magugpo, Poblasyon sa Tagum City kung saan nagpanggap siyang customer at nagdeklara ng hold up. Nang rumisponde ang kapulisan, nagtangkaraw tumakas ang sospek. Apparently sa iyahang declaration na financially ipit daw gyud siya kaayo, murag naa siya problema something sa kwarta na ay utang, which resulted nga nakaaghat nga nakahimo siya sa maong violation. Na-recover mula sa suspect ang kanyang issued firearms, mga bala at 5,000 pesos na cash. Itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Ako sir, muangkon ko kung itong nasa CCTV nga nakita nila sir, ako to sir, pero kadto nga tindahan sir, dili to mao ang nakuhaan og kwarta nga gitulis. Pero ang nakita man ko dito, ang na ako dito sir nga nagbunot kog pusil sa tinuod nga nagbunot ko sir kay gibunot na ako sa akong likod sir, ako ibalin sa akong atubangan. Mahaharap sa kasong robbery si Doria. Nagpapatuloy ang cleanup operations ng Philippine Coast Guard at Kaluya LGU sa Barangay Sibolo, Sitio Sabang, Barangay Tinogbok at Barangay Semirara sa bayan ng Kaluya, Antique para tuluyang matanggal ang oil spill. When it comes to cleanup, maybe ma'am around siguro we can say that 50 to 60% na lipuyan na natin ang shoreline. Ayon pa sa PCG, wala nang nakikitang floating oil sa tubig o dagdag na langis sa gilid ng dagat. Kinumpirma maging ni Antique Governor Rodora Cadiao na hindi na kumalat pa ang oil spill sa mga katabing isla o barangay. Kahapon ay nagpunta ang gobernador kasama si Vice President Sara Duterte sa Semirara Island upang personal na maghatid ng tulong sa mga apektadong residente ng oil spill. Nagpapasalamat ako sa 500 sacks of rice na binigay niya, mga medicines. Lubos ang pasasalamat ng Japan Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard na tumulong sa pagliligtas sa 5 Japanese na crew ng MV Catriona nang tumagilid ang barko sa Oriental Mindoro. Nangyari ito kasunod ng pagdating sa bansa ng Disaster Relief Team na tutulong sa oil spill response at clean-up efforts sa mga apektadong coastal barangay sa Oriental Mindoro. Sa mensahe ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa, umaasa siyang matutugunan ang oil contamination sa dagat. Tuloy-tuloy pa rin ang coastal clean-up ng mga residente at nakakakuha pa rin ng mga makakapal na langis sa ilang baybayin. Ang nakakalungkot lang ayon sa Pola LGU, pinasok na maging ang mga ilog gaya ng Pula River, Kasiligan River at Malibago River. Una, doon sila nangingisda. Pangalawa, doon naliligo. Yung iba doon kumukuha ng tubig. Halimbawa, doon maglalaba. Doon lahat Kinumpirma ni Pola Mayor Jennifer Cruz na magsasampa na sila ng kaukulang kaso sa loob ng 10 araw laban sa may-ari ng lumubog na motor tanker. Napagpulungan na rin daw ito sa binuong Task Force Pola. Ayon naman sa may-ari ng barko na RDC Real Marine Services, nakikipagtulungan sila sa Philippine government at mga ahensya ng pamahalaan sa pagkontrol ng impact ng oil spill. Humihingi sila ng paumanhin sa residente at komunidad na apektado ang kabuhayan. Prioridad daw ng kumpanya ang coastal cleanup at sinabing may ugnayan sila sa insurance company para malaman ang mga kaukulang dokumento na kakailanganin para sa claim. Nagbabalik ngayong 2023 ang in-person activities ng itinuturing na oldest sailing event in Asia, ang Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival sa Iloilo City. Nitong linggo ay opisyal na binuksan ang festival. Inaabangan na ang iba't ibang aktibidad sa week-long celebration gaya ng boxing, photo contest and exhibit, job fair, pintalayag, paraw painting, slalom race at marami pa. Mahigit sa 100 police ang ide-deploy ng Iloilo City Police Office sa main festival areas para matiyak ang seguridad. Sa weekend naman, gaganapin ang highlights ng Paraw Regatta Festival
Kabilang na ang parasailing competition, pintatao at lighted paraw. Ang aton pabalik sa Iloilo Guimaras para Regatta Festival sa sining nga tuig, umpisa na sang aton mas ginpabasko nga kusog bilang komunidad. A day that symbolizes how we as a community survive the test of times. We have braved all tides and successfully hurdled the rise and fall of the waves. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV. Alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Ivan. Daghang salamat, Cyril Chavez. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.